What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, nandito tayo sa Bitpinas dahil meron silang tanong sa atin, no? So ang sabi nila is the crypto market taking a breather, no? Data from crypto analytics firm Token Insight reveals an 8% drop in total crypto exchange volume for quarter 2 ng 2026 compared to the previous quarter, no? Matching a broader decline in search interest and retail market participation. So bumagsak daw, no? Marami na bang natauhan? Marami na ba na-liquidate? Naubos yung pera? Or talagang pikang-pika na sa nangyayari? Sa sobrang volatile ng ating market ngayon. Lalo na itong lately is nag-pump ang ating Bitcoin. Lalong Ethereum, grabe, no? 17% in one day. So kakaiba, no? Ang daming sinunog ng mga short, sigurado. Na million-million dolyar na naman na na-liquidate, no? Nakasama ba kayo doon sa mga na-liquidate? Or isa kayo sa mga nagtagumpay at pumaldo sa nangyaring trade, no? Doon, lalo na itong nangyaring pag-pump ng market, no? Pero kung mapapansin niyo, parang mas tahimik talaga yung crypto market ngayon. Mas kaunti yung napag-uusapang mga coins, mas kaunti yung hype, at parang hindi na kasing ingay ng dati ang mga retail investor, kagaya natin, no? Well, may mga bagong data na nagbibigay ng numbers sa mga observation na yan, no? Ayon sa Token Insight, ang kabuang trading volume sa crypto exchange ay bumaba ng around 8% sa second quarter ng 2026 mula sa 17.9 trillion papuntang 16.5 trillion noong quarter 2. So ang tanong dito is humihinga. Humihinga nga ba talaga ang crypto market? Unti-unti na nawawala yung interest ng mga investor. At ang mas importante, anong ibig sabihin nito para sa mga ordinaryong crypto investor kagaya natin? So, pag-usapan natin to ngayon. So, gaano kalaki yung 8%? Unang-una, huwag nating isipin na dahil 8% lang ang decline, maliit na bagay na agad yun. $7.9 trillion ang trading volume noong quarter 1, no? Yung January to March. Pagdating ng quarter 2, naging 16.5 trillion na lang. Ibig sabihin, $1.4 trillion na trading activity ang nawala sa quarter to quarter, no? Pero may mga interesting na comparison. Kasi nung quarter 3 ng 2025, umabot pa ng $31 trillion ang total exchange trading volume. Kaya kung ikukumpara natin sa peak na yun, no, sa quarter 2 ng 2026 volume, halos kalahati na lang talaga, no? So talagang may slowdown na nangyayari. Pero hindi ibig sabihin nito na wala nang pera sa crypto. Ang mas tamang interpretation dito, nagbago na yung behavior ng market participants. So bakit bumababa ang trading volume? Isa sa mga interesting na data rito nung quarter 2 daw is bumaba ang derivatives volume mula 14.6 trillion papuntang 12 trillion. Pero yung spot volume tumaas mula ng 3.3 trillion papuntang 4.5 trillion. Para sa mga beginners, anong ibig sabihin nun? No? So simple lang. Kapag derivatives, usually yun yung mga future at leverage. Yun yung nagtitrade ka. Kunyari, naglagay ka ng isang position, naglalagay ka ng leverage times 10, times 20. So yun yung make liquidation, no? Halimbawa, may 10,000 pesos ka. Instead ng 10,000 pesos lang yung exposure mo, pwede kang gumamit ng leverage para magkaroon ng mas malaking position. Pag mali yung naging direction ng market, so mabilis yung liquidation mo, so ubos yung 10,000 pesos mo. Kaya kapag bumaba yung derivatives activity, pwedeng sabihin na mas konti na talaga yung mga aggressive leverage trading, no? Ito yung isang importanteng clue. Baka hindi naman talaga tuluyang umalis yung mga investor, kundi baka naging mas maingat lang yung mga tao. Ang mas mahalaga yung spot recovery. Ito yung part na hindi dapat mawala, no, sa ating dapat natin pag-usapan. Kasi kapag ang headline na makita natin is crypto volume is down 8%, pwede nating isipin na disaster, eh. Pero kapag tiningnan natin yung structure ng market, mas komplikado yung nagiging storya. Spot volume actually recovered. Ibig sabihin, may mga traders at investors pa rin yung bumibili at nagbebenta ng actual crypto asset. Sabi nga ng Token Insight, derivative accounted for around 73% ng total volume ng quarter 2 at bumaba ng 82% na quarter 1. So may shift. Mas kaunti lang yung nagle-leverage, nagtitrade, pero mas marami yung role ng spot trading. Spot trading yung ginagawa natin na bumibili tayo sa mga exchanges, no? Yung kagaya na ginagawa natin na DCA, napili tayo ng true spot, no? Spot trading. So hindi ka kikita pag bumaba yung market. Pwede ka lang kumita kapag tumaas yung market, no? So para sa akin, educationally,
ito yung mas magandang lesson. Hindi lahat ng pagbaba ng volume ay automatic na bearish. Minsan, ng pagbaba ng speculative leverage ay pwede maging sign na nagdi-deleverage lang yung market. At pagkatapos ng malaking liquidation event, maaaring kailangan talaga ng market ng mga breathing room. No? So, bakit parang nawawala yung mga retail? Ngayon, punta tayo sa mga retail participation. Kapag bull market kasi, alam nyo kung ano yung mga nangyayari. Biglang may crypto videos everywhere, kahit saan. Ang daming mga videos about crypto. No? May nagpo-post ng mga gains, may mga nagtatanong paano yung coin yung susunod na magta-times 100. May mga taong kahit walang alam sa blockchain, pumapasok dahil ayaw nilang mahuli. Pero kapag humina na yung market, tahimik, mas kaunti na yung mga nagre-research, mga na-search, mas kaunti na yung height, at mas kaunti na yung mga bagong retail investor na willing talagang sumugal. Ito yung tinatawag natin na attention cycle. Kapag mataas ang presyo at mataas ang excitement, syempre tumataas din yung attention. Kapag bumaba naman yung volatility at hype, bumababa rin yung mga public interest. At dito natin kailangan maging maingat. Hindi ibig sabihin na kapag bumaba ang Google search tapos ang crypto is bumagsak, hindi ganun kasimple. Pero kapag sabay-sabay na bumaba yung search, interest, trading activity, speculative participation, maaaring indikasyon to na mas malamig na yung retail sentiment. Pero may isang positive signal dito. Ito yung dahilan kung bakit ayokong tawagin agad itong crypto crash. Kasi may mga ibang data na nagpapakita na hindi pare-pareho yung kondisyon sa lahat ng exchanges. Halimbawa, quarter 2, sinabi ng Coinbase na umakyat yung market share nito from 10.3 to 9.1 nung quarter 1. Kahit bumaba yung overall derivative sa market. At sa Token Insight naman, data naman na natiling dominant ang Binance na may around 35.34 market share nung quarter 2. So, hindi to simpleng lahat ng tao is na iniiwan na yung crypto. Mas accurate dito na sabihin na nagko-consolidate lang at nagre-reposition ng market. May ibang trader na umalis, may iba naman na nagbabawas ng leverage, yung iba naman lumilipat sa spot. At may ibang platforms na kumukuha ng mas malaking market share. So, anong ibig sabihin nito para sa atin, mga ordinaryong investor? Kung ikaw ay ordinaryong investor at hindi professional trader, ito ang pinaka-importanteng takeaway. Huwag mong gamitin ang trading volume bilang sole reason para bumili or magbenta. Trading volume is one piece of information, hindi yan crystal ball. Halimbawa, yung volume bumaba. Hindi automatic ibig sabihin na ibenta mo na lahat. Or kapag tumaas yung volume, hindi rin ibig sabihin na bull market na yon. Kailangan mo pa rin tingnan yung price trend, liquidity, macroeconomic condition, Bitcoin dominance, mga stablecoin flows, ETF flows, at mga overall investor sentiment. At higit sa lahat, ang personal financial situation mo. Kung yung perang yun ay para sa pagkain, bills, emergency fund, tuition o utang, hindi dapat nasa high-risk asset yon. Crypto should be money you can afford to lose, not money you need the next month. So, breather ba ito o warning na? So, balik tayo sa main question natin. Is crypto taking a breather? Para sa akin, based sa available quarter 2 data, mas reasonable na tawagin itong cool down or breather kaysa automatic rush signal. Bakit? Una, kasi total volume decline 8%. Pangalawa, derivative activity declined significantly. Pangatlo, open interest also remained lower than previous peaks. Pero pang-apat, spot activity actually recovered. So, ang picture ay hindi wala nang gustong bumili ng crypto. Ang mas magandang paliwanag dito ay mas maingat na yung market at mas kaunti na yung gumagamit ng leverage, which is good news naman. No? Kasi sa totoo lang, kung may introduce din ng mga baguhan, mga beginners sa mga trading, so hindi rin naman sila magiging profitable. At isa pa, yan ang pinaka nagiging lason, no? Pagdating sa investing. Kahit hindi sa crypto. May isang tao na magta-try ng isang mga nakita lang nila online na kita ka ng ganito. Tapos kapag ka-try nila, sa tawag nila doon is investing, mag-invest ka dito sa akin, investing, mag-i-invest ako. Then after niya mag-invest, napakadaling kumita, ang laki ng kita, mga percentage nila, ang lalaki per day, ang laki ng talagang nakukuha nila doon sa application na yon, no? Kung sa investment, sa investment scheme na yon. Then after nun, kapag naging scam, na hindi na maka-withdraw, wala na makuha, ngayon, wala na. Parang nangyari niyan, lalo na yung mga first time, so inisip nila, once na may lumapit ng tamang opportunity sa kanila, may nakita na silang maganda at legitimate na mga investing platform, at nakita nilang unang-una, maliit yung kita. No?
ikumpara mo yan doon sa mga scams na nangangako ng malalaking returns kaysa doon sa mga legitimate, no? Na maglalagay ka ng pera, kikita ka ng sa loob ng isang taon, 8%. Di ba? Sobrang baba. So, sabihin na natin na may 1,000 pesos ka, kikitain mo lang is 80 pesos sa loob ng 1 year. Mga investment na gano'n, no? So, para sa ordinaryong Pilipino, sabihin na natin ginagamitan ng logic dahil siyempre gusto mo kumita ng mabilis na malaki, no? Yun yung logic, no? Pero kapag tinignan mo siya doon sa mismong mas logical approach, no? So mas ma-appreciate mo yung mga ganung bagay. Nga lang, hindi na yun i-absorb ng utak mo dahil bakit? Kasi nagkaroon ka ng ganitong investment dati, no? After niyan nung na-scam, iniisip mo na lahat na ng klase ng ganun ay scam or pwedeng hindi na, wag na lang yan. Mas mababa pa ang kinikita ko dyan. Mabarya-barya lang. Dito na lang ako sa alam kong... So, mahirap na masakit. Mahirap din tanggapin na syempre may mga tao na gumagawa ng ganyan mga scheme para manloko doon sa mga ano. At isa pa, hindi naman hindi naman mga anong tao yung halos, no, na naluloko nila, kundi yung talaga nasa minimum wage, yung mga mahihirap, yung pa talagang tinatarget nila, yung mga walang-wala. Na which is, naiintindihan naman natin dahil, syempre gusto rin makawala, makaluwag-luwag ng konti. Diba? Na lahat naman tayo nararanasan yun, no? Na which is, nga lang, hindi natin na-educate ng ayos yung mga kasama natin, mga tao, about dun sa tamang pagtingin ng mga ganong klase ng mga scheme, no? Basta gano'n, may influencer na sikat, magpo-promote ng trading platform at tuturuan ka mag-trade. Sasabihin na mag-trading ka, pasok ka agad sa trading, galing. Tingnan natin kung anong mangyayari. Mukhang legitimate, no? Pero the advice itself at yung mga content creator na nagpo-promote na gano'n na hindi naman talaga marunong sa trading, magpo-promote na mag-trade daw, pasok kayo dito, i-download nyo tong app, may additional kayong makukuha. Then all of a sudden, mauhook na yung tao, na sa trading, ginagawa niya sugal. No? Imbis na pag-aralan muna, pwede nyo namang gawin yan yung pagtitrade. Nagtitrade ako, pero pinag-aaralan muna bago ka sumabak. Kasi yung isang tao na walang kaalam-alam sa about trading at sumugal, yun na nga yung word, sugal, so sugal yon. Kung ikaw ay nag-aral ng pagtitrade, no? Once na nag-ono ka sa market, hindi na yung pagsusugal, no? Binabawasan mo yung risk mo, no? Binabawasan mo yung risk mo, risk management ang tawag doon. Yun yung pinagkaiba ng trading at ng sugal. Ang sugal kasi, umaasa ka lang sa tsamba. Ang trading naman, tumitingin ka sa mga metrics, no? So, mukhang sugal ang nangyayari sa trading kasi ini-impluwensyahan natin yung mga tao sumali sa trading kahit hindi sila marunong. Pinapasabak natin doon na hindi natin tinuturo yung mga tamang dapat unahin pag nagtitrade, no? So ngayon, kung gusto natin malaman kung temporary breather lang ito o magiging mas matagal na yung slowdown, may mga ilang bagay tayong dapat nabantayan, no? Unang-una yung trading volume. Kung patuloy itong bumababa quarter after quarter, siyempre mas magiging concerning. Pangalawa yung spot volume. Kapag bumagsak din yung spot activity ng malaki, mas magiging malinaw na humihina talaga yung demand. Pangatlo naman ay yung open interest. Kung tumataas ang presyo habang sobrang bilis ng mga tumataas din yung leverage, pwede maging warning sign din yun. Pangapat is yung retail participation. Kapag bumalik yung search interest ng mga new users trading activity at mga capital inflows habang healthy ang price structure, mara indication yun na bumabalik na yung market interest. So, anong lesson natin dito? Hindi lahat ng tahimik na crypto market ay bearish. Minsan ang market ay simple nagpapahinga. Para bang, time out muna. No? Nag-recover tayo para sa mas magandang run. After period of extreme volatility, natural lang na magkaroon talaga ng mga deleveraging na tinatawag, ng mga lower speculation at mga consolidation. Pero hindi natin dapat i-ignore yung declining participation. Kaya instead na itanong natin na bullish ba or bearish. Mas maganda tanong dito is ano ang ginagawa ng kapital? Saan pumupunta yung mga volume na yung pera? Sa spot ba? Sa derivatives ba? Stable coins ba? Sa altcoins or sa Bitcoin? Or mga institutional product? Kasi sa crypto minsan ang headline na hindi nagsasabi kung saan papunta yung market. Capital flow ang nagsasabi. At kung ang quarter to date ay may isang malaking lesson, ito yun.
hindi pa wala yung crypto market, pero malinaw na hindi ito kasing wild at kasing speculative ng mga previous phase. At para sa mga retail investor, maaaring magandang pagkakataon to para huminto muna sa FOMO. Relax muna sa FOMO, wag muna tayo ma-excite, no? So, ito yung panahon para mag-research, mag-manage ng risk at mag-intay ng mas malinaw na signal. Kasi sa crypto, hindi mo kailangan mahulaan yung exact bottom. Ang importante, hindi ka maubusan ng kapital ka bago pa dumating yung next opportunity. So kung gusto niyo pa malaman kung anong mga indicators ang pwedeng gamitin para malaman kung bumabalik ba talaga ang retail investor sa crypto, sabihin niyo lang dyan sa comment. At kung nakatulong ang video na to, syempre don't forget to like, subscribe, at i-share mo na rin to sa mga kaibigan mo laging naghahanap ng double income lagi, next 100x na coin, no? So, educational commentary lamang ito, hindi ito financial advice, no? So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyo, ma'am, sir. Saludo sa inyo. At syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!